Naniniwala ba kayo sa kulang at barang? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay aking tunay na karanasan. Taong 2005, ako ay nasa gulang lamang ng 15. Ako si Grace at ang aking tunay na pangalan. Tubong probinsya at galing ako sa pamilyang may mga kakaibang kakayahan. Kulang, barang, manggagamot, at kung ano-ano pa. Salinlahi ang mahika na ito at alam kong hindi ito galing sa itaas. Ang aking ama ay isang albularyo at isa sa mga pinakamalakas niyang agimat ay ang isang maliit na papel na palaging nakasuksok sa kanyang pitaka. Ang maliit na papel na iyon ay naglalaman ng mga orasyong Latin. Ayon sa aking ama, kung ito'y babasahin ng ordinaryong nilalang, maaari itong maging sanhi ng iyong pagkabaliw. At ang pinakamalala, maaari mo rin itong ikamatay. Ganyan katindi ang magiging epekto kung babasa ka ng isang Latin na may kaugnayan sa mahikang itim. Nagsimula ang mga hiwaga sa aking buhay nang puslitin kong basahin at masaulado ang agimat na papel ni ama. Isang beses ko lang itong binasa at tumatak na agad ito sa aking isip. Ani ni ama, ang gantong resulta ay normal lamang sa mga tagapagmana ng lihim na aral. Madalas kong kasama ang aking pinsan na si Helen. Sa pagkakaalam ko, si Helen ay napamanahan din ng kakayahan sa lihim na aral. Hindi naman namin napag-uusapan ang mga bagay na ito, kaya hindi ko rin alam kung ano ang kanyang tunay na abilidad. Isang araw, sa pamamasyal namin ni Helen, mayroon siyang iniabot sa akin na isang porselas. Ang porselas na ito ay kakaiba dahil ito ay purong itim. Ayon kay Helen, mabibigyan daw ako nito ng proteksyon sa kahit na anong nilalang. Kahit palaging pinapaalala ng aking ama na iwasan ko ang aking mga pinsan, hindi ko ito magawa dahil sanggang dikit kami ni Helen. Tinanggap ko yung porselas nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nun, tumuretso na rin ako ng uwi. Nang gabi ding iyon, nagsimula ang aking kalbaryo dahil sa barang. Isang kakilakilabot na bangungot ang sumira sa aking mahimbing na tulog. Nanaginip ako na may napakaraming mga kamay ang nagtutulungan at pilit akong sinasakal. Ang higaan ko ay medyo maiksi, kaya naman kalabas ang aking mga paa. Ganon din ang aking kumot na bahagya lamang na umabot sa aking mga binti.
Nagising ako sa nakakatakot na bangungot na iyon nang may matutulis na kuko ang tumusok sa aking talampakan. Bigla akong napabangon dahil ramdam ko ang hapdi at sakit sa aking mga paa. Nang silipin ko ang aking talampakan, ganun na lang ang aking kilabot nang may makita akong pares na mapupulang mata. Agad akong napabalikwas at nakumpirma kong may mga sugat nga ako sa paa at tila sanhi ito ng mga karayom. Ganun na lang ang aking kulat nang biglang may humablot sa aking kumot. Dahilan para malaglag ito sa sahig. Dahil sa takot, napasigaw ako at dali-dali kong pinuntahan ng ilaw para ito'y buksan. Ako'y nagulantang ng aking makita na punong-puno ng putik kanal ang aking higaan. Ganon din ang aking kumot na kasalukuyang nasa sahig. Agad kong tinakbo ang pinto upang sana'y humingi ng tulong sa aking mga magulang. Ngunit ganon na lamang ang aking dismaya nang bigla itong sumara. Rinig na rinig ko ang pag-click ng lock ng pinto. Kahit anong puwersa ang gamitin ko, tila imposible sa akin na makalabas sa silid. Pilit kong pinipihit ang pinto, ngunit hindi ito nagbubukas. Iba yung kilabot na nararamdaman ko habang nakatalikod ako sa aking kama. Ayaw kong lingunin ito, ngunit tila may sariling buhay ang aking ulo. Kusa itong unti-unting tumitingin sa aking likuran. May lalaking itim. Nakasakay ito sa aking kama at nakaambang lulusob sa akin sa anumang oras. Hanggang sa nanlambot ang aking mga tuhod at tuluyan akong napaupo. Sumiksik ako sa gilid ng aking aparador at doon ako nagtago at umiyak. Nang mga oras na iyon, unti-unti kong naramdaman na bumaba ang nilalang sa kama. Palapit ito ng palapit sa akin. Rinig na rinig ko ang pagtama ng kanyang mga kuko sa sahig. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang sunod-sunod na pagtawag sa akin ni Mama. Agad ko siyang niyakap at umiyak sa kanya. Sa gilid naman ay nakatayo ang aking ama. Agad niyang itinanong sa akin kung saan galing ang mga putik na nasa aking higaan. Doon ko napagtanto na hindi pa naginip ang mga nangyari. Kinaumagahan, inamin ko kay tatay yung pakikialam ko sa kanyang pitaka. Hindi siya nagalit, bagkus ay nag-alala siya sa akin. Ang sabi ni tatay, normal na ang magkaroon ka ng isang gabay dahil kusang pumabor sa iyo ang anting. Ngunit ani pa niya,
wala pa akong nakikita na meron ka ng gabay. Ito'y pagkukumpirma na ang nangyari ng nagdaang gabi ay hindi kagagawa ng aking gabay. Hindi ko maunawaan, ngunit habang lumilipas ang mga araw, paunti-unting lumalakas ang aking pakiramdam sa mga bagay na hindi nakikita. At dito na rin ako nagsimulang magkaroon ng isang gabay. Nakikita ko yung gabay ko na parang balisa kapag kasama ko si Helen. Ngunit iba naman ang kanyang presensya pag nasa paligid ang pamilya ko. Minsan pa nga nang mag-isa lang ako sa bahay, habang naguhugas ako ng pinggan, bigla na lang lumaglag ang isang basong babasagin. Ramdam kong kagagawan yon ng aking gabay. Sinabihan ko siya na tumigil at huwag sirain ang aming mga gamit. Ngunit imbis na tumigil, itinagilid niya ang takore na nakasalang sa apoy, dahilan para matapon at mamatay ang sindi ng kalan. Rinig na rinig ko nang banggitin ng aking gabay na mag-iingat ka sa mga taong may malaking inggit sa iyo. Alam niyang may anting ka at gusto niya itong makuha. Mataas na antas ang hawak mo, kaya marami ang nagkakagusto. Iwasan mo si Helen at itapon mo ang porselas. Sinunod ko ang aking gabay at iniwasan ko nga si Helen. Ngunit ang nakalimutan ko ay itapon yung porselas na kanyang bigay. Hindi ko na kasi yun makita at nawala na ito sa aking pinagtaguan. Isang gabi nang mangyari ang ikalawang engkwentro ko sa barang. Sa kasarapan ng aking tulog, isang bangungot na naman ang aking naranasan. Ito'y mas malala kaysa sa una kong karanasan. Ramdam na ramdam ko ang paggapang ng hindi mabilang na mga insekto sa aking katawan. Nagsimula ito sa aking mga paa, paakyat sa aking tiyan, at lumabas ito sa aking bibig. Nagising ako sa bangungot nang maramdaman kong may kumagat sa akin. Agad kong binuksan ng maliit na ilaw sa tabi ng aking higaan. Ganun na lang ang takot ko nang may makita akong sari-saring nakakatiring insekto. May mga uod, langgam, lalupihan, at marami pang iba. Ang iba pa nga sa mga ito ay nalalaglag mula sa aking mga balat. Naguhumiyaw ako ng mga oras na iyon, dahilan para puntahan ako ni tatay. Gulat na gulat ang aking ama at ipinakuha kay mama ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Nang mga oras na iyon, ang aking gabay ay nasa bintana at maigi niya kaming pinagmamasdan. Agad ding ipinasara ni Papa ang mga pinto at bintana sa buong kabahayan. Meron din siyang ipinainom sa akin na meron daw bulong. Agad na ibinili ni tatay na samahan ni mama ang aking kapatid
sa kabilang kwarto. Dapat din daw na kami lang ang maiwan sa kanyang silid gamutan. Tinanong ako ni tatay kung meron daw ba akong naitatabi na kahit na anong gamit ni Helen. Ani ni Papa, alam niyang tumanggap ako ng gamit mula sa aking pinsan. Kahit na nalilito at natataranta ako sa mga kilos ni Papa, nagmamadali akong bumalik sa aking silid. Ramdam kong nakasunod din ng aking gabay. Hinanap ko yung porselas. Ilang minuto ng aking paghahanap, biglang may tumalsik sa aking paanan. Ang porselas na itim ni Helen. Nakita ko ang aking gabay na nakaturo sa daan papunta sa silid gamutan. Para akong ipo-ipo sa bilis nang bumalik ako sa pwesto ni tatay. Agad naman niyang kinuha ang porselas at nagsimulang magdasal. Sa kauna-unahang pagkakataon, noon ko lang nakita si tatay na gumamit ng kandilang itim sa kanyang panggagamot. Itinapat niya sa apoy ng kandila ang porselas ni Helen. Kita kong hirap na hirap si tatay pusin ang kanyang ritual. May mga pagkakataong natitigilan ito at napapasapo sa kanyang dibdib. Nang mga oras na iyon, hindi ko namalayan na nasa tabi ko na pala ang aking gabay. Laking gulat ko nang magsalita ito. Aldo, sa pagkakataong ito ay tutulungan kita. Alang-alang sa anak mo. Ngunit ang pakiusap ko sa iyo, pagkatapos nito ay sunugin mo lahat ng iyong mga gamit at talikuran mo lahat ng iyong mga kaalaman. Hayaan mong si Grace ang magpatuloy nito. Nakita kong natigilan sa pag-uurasyon si ama. Tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon sa aking gabay. Naglaho ang aking gabay at napapikit naman ng madiin si ama. Pagdilat nito, tila kakaiba na ang hinatya ng kanyang muka. Bumalik sa pag-oorasyon si tatay at inumpisahan niyang patakan ng kandilang itim ang porselas na galing kay Helen. Nagsimula na ring mag-amoy asupre sa loob ng buong silid. Nang magsalita si tatay, tila dalawang nilalang ang sabay na nagsasalita. Ani ni tatay, puntahan mo ang ina at kapatid mo, Grace. Ramdam kong lalaban ang buong pamilya ni Helen. Agad ko namang sinunod si tatay. Pumunta ako sa silid nila mama at naabutan ko silang magkayakap ng aking kapatid. Kakilakilabot din ang kanilang sitwasyon dahil napakadaming mga uod ang gumagapang sa sahig. Ganun na din ang mga insekto na nagliliparan sa buong silid. Agad ko silang niyakap at inumpisahang iusal ang dasal na Latin sa agimat ni tatay. Inulit-ulit ko ito at hindi ko namalayan na nawalan na pala ako ng malay. Umaga na nang ako ay nagising. Katabi na namin si Papa sa higaan.
Nakita kong mahimbing ang kanilang tulog nang may malakas na katok kaming narinig sa aming pintuan. Ito pala ay si Tia Kunsing at meron siyang gustong ibalita. Pagkabukas namin ng pinto, agad nitong ibinalita ang biglaang pagpanaw ng pinsan kong si Helen. Natagpuan daw ang bangkay nito sa kanilang kabahayan. Sunog ang katawan at napaliligiran din ito ng mga uod. Samantala, ang mga magulang ni Helen ay bigla na lang naglaho na parang pula. Awa at lungkot ang naramdaman ko para sa aking pinsan. Ngunit hindi ko naman masisi si tatay dahil alam kong ginawa niya lang iyon para sa aming kapakanan. Inamin din sa amin ni tatay na isang mangbabarang ang kanyang kapatid. Ito yung nanay ni Helen. Ang sabi ni tatay, malaki ang interes nito sa kanyang agimat at dahil sa kanyang kapusukan, ginamit niya ang kanyang anak na si Helen upang mapalapit sa akin. Binalak pala ni Tia Tatiana na gawin akong bihag upang gawing kapalit ng agimat ni tatay. Ilang buwan ang lumipas. Nakarating sa amin na pumanaw na si Tia Tatiana. Hindi daw matukoy kung ano ang sanhi ng pagkamatay nito. Ngunit ayon kay tatay, namatay ito dahil bigo itong makuha ang kanyang agimat. Ngayong mga panahong ito, isa na akong manggagamot. Si tatay, matanda na at ako na ang pumalit sa kanya. Salamat po sa pagkakataong maanarip ang aking istorya. Naway kapulutan ito ng aral ng iyong mga tagapakinig.